Magandang araw mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay atin ang ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro. Nagkaharap na nga si Andreas at Thaddeus at nalaman ni Andreas na pinasok na sila ng grupo ni Pedro. Bago pa man sila magkahiwalay ni Pedro ay pinaalala nito sa kanya na kung maaari ay iwasan nila na makipaglaban kay Andreas habang hindi pa nila nalalaman kung paano gumagana ang kanyang hypnosis. Iwasan din daw nito ang kanyang kamay kung maaari. Ito ang demon's curse. Narinig daw ni Thaddeus na parang isang demonyo ang nag-hypnotize sa iyo kapag nahulog ka sa patibong niya. Bakit daw tinatago ni Andreas ang nakakamanghang kakayahan na ito? Natawa naman si Andreas at sinabi na ito nga ang kilala niyang Thaddeus kung mag-isip. Pero hindi daw ba parang hindi nararapat na tanangin ng isang magician kung paano gumagana ang kanyang magic? Tama nga naman daw siya sa ani Thaddeus. Pero dagdag na sinabi ni Andreas na kahit sabihin pa daw niya ito kay Thaddeus ay wala din namang saysay. Dahil kapag nahuli daw siya nito, hindi pa rin daw niya ito mapag-iisipan. Kung ganoon daw ay maabilis mahulog sa hipnotismo ang kanyang biktima. Nakakatakot daw ito dagdag pa ni Thaddeus. Pero ibig sabihin lang nito, ay kailangan niya lang na mas bilisan. Mas mabilis sa isang demonyo. Nagulat si Andreas nang napakabilis siyang atakihin ni Thaddeus. Kailan daw siya nakalapit sa kanya? Hindi daw siya nakareact? Hindi niya rin naramdaman na na-dislocate na ang kanyang kamay. Muling sinugod ni Thaddeus si Andreas. Kahit saan man daw pumunta si Andreas, ay sakop pa rin niya ito. Isang napakabilis at napakalakas ang pinakawalan ni Thaddeus na siyang dahilan na tumilapon si Andreas. Kahit sila G1 ay tila di makapaniwala. Ganoon lang daw ba talaga kadali na talunin ng isang disciple ang kapwa niya disciple? Ayon kay Simon ay isang hypnotist si Andreas kaya basura siya makipaglaban. Kung naiwasan daw ni Thaddeus ang kanyang mga atake noon, mas madali niyang talunin si Andreas. Pero sinabi naman ni Kageo na nakakapagtaka ito. Tila kinabahan naman si G1. Ano daw ang kanyang gustong sabihin? Sigurado daw sila na ang paggalaw ng kanyang kamay ang trigger sa kanyang hypnosis. Kahit daw ang intel ni Pedro ay ito din ang sinasabi kaya tama lang ito. Pero may hindi tama. Ginagamit ni Andreas ang kanyang hypnosis sa pamamagitan ng mga essential na pag-alaw. Si Thaddeus naman ay kayang lagpasan ang kung gaano man kabilis ang galaw ng isang tao. At nakikita niya rin ang pag-alaw ng muscles ng kalaban. Magkasalungat daw silang isa't isa. Isa siyang kalaban ni Thaddeus na madaling talunin. Pero, bago pa niya dugtungan ang kanyang sinasabi ay pinatahimik na siya ni G1 dahil pinapakabalang daw niya sila. Sumang-ayon si Simon. Nakita daw nila ang nangyari at sigurado sila na maayos lang si Thaddeus. Pero bakit daw hindi siya mapakali saad ni Kageo? Parang pakiramdam niya ay may hindi sila napansin. Biglang tinawagan ni Thaddeus si Pedro at sinabi na tapos na. Anong tapos na tanong ni Pedro? Naglaban daw ba sila ni Andreas? Nakakahiya naman daw itong tawagin saad ni Thaddeus. Walang kalaban-laban si Andreas sa kanya. Pero sumigaw si Pedro na umalis daw siya dyan kaagad. Hindi nakinig si Thaddeus at sinabi na wala namang masamang nangyari at natutulog na daw dito si Andreas. Nang walang ano-ano'y namanhid ang buong katawan ni Thaddeus. Naalala niya ang sinabi ni Pedro. Alalahanin daw nila na ang pinaka-nakakatakot na katangian ni Andreas ay ang hindi nila alam kung paano gumagana ang kanyang hypnosis. At kapag nahulog siya sa kanyang hypnotismo, hindi daw sila makakawala dito. Kaya kailan nila dapat na mag-ingat? Bigla siyang nakarinig ng boses sa kanyang utak. Ito ay si Andreas. Nakakahanga daw dahil mas mabilis siya kaysa sa kanyang inaasahan. Kahit siya ay di makapaniwala kung posible daw ba ito sa isang normal na tao. Pero ano na daw ang kanyang magagawa? Siya daw ay isang tao na ginawa sa pamamagitan ng takot ng mga tao. Kaya hindi daw siya nito makikita o mahahawakan man lang. Kung gugustuhin daw niya ay kaya niyang durugin si Thaddeus ngayon din. Gaya nga ng sinasabi nila, siya daw ay isang demonyo. Biglang nabalik ang mga alaala ni Thaddeus. Naalala niya ang mga panahon niya sa Kowloon. Naalala niya ang mga panahon na binabahagi niya ang kwento ng kanyang pamilya kay Kim Sun-gu. Pero sa kasamaang palad, iba ang nasa alaala niya. Ibang mukha ng Kim Sun-gu ang nakikita niya. Pinaalala sa kanya ang isang cabinet. Ang cabinet ng kanyang ina.
Sinasabi ni Andreas na nagpapanggap bilang Kim Sun-go sa kanyang alaala na si Pedro ang may kasalanan ng lahat. Tingnan daw niya itong mabuti. Si Pedro ang may kagagawan. Siya ang may kasalanan bakit nawala ang kanyang mahal na ina. Tumindi ang emosyon ni Thaddeus nang makita ito. Ang ilusyon na pinapakita ni Andreas sa kanya. Namuo ang galit ni Thaddeus kay Pedro dahil sa mga makatotohanan na ilusyon na pinasok sa isip ni Thaddeus. Maghihiganti daw siya. Tama, bulong ni Andreas sa kanya. Dapat lang napatayin niya si Pedro. At ito na ang tumatak sa kanyang isip. Humanga naman si Andreas sa matinding emosyon na pinakita ni Thaddeus. Ang God of Kowloon na si Thaddeus ay naging isang manika na lamang. Kailangan niyang balikan muli ang kanilang naging laban. Dahil alam ni Thaddeus na delikado kaharap ni Andreas, mas makakabuti na hindi na niya patagilan ito. Pero ang hindi niya alam ay ito ang pinaka-perpektong pagkakataon. Ang kanyang hypnosis ay perpekto. Isang angkan ng mga nagtataglay ng kapangyarihan na kayang impluwensyahan ang buong nasyon. Ang sekretong teknik na pinapamana at pinapasa sa loob ng ilang milenya mula sa Prasatra. Kung gugustuhin ay kaya nilang kontrolin hindi lang 10 o daan-daan. O ilang libo man. Ito ang Midnight Sun. Pero ito din daw ang unang pagkakataon na may nakawala sa Midnight Sun gamit ang kanyang pag-iisip. At nagawa pa daw nitong atakihin siya sa kanyang estado. Talagang ikinagulat niya ito. Paano daw na ganoon kabilis ang taong yon? Pero sigurado din siya na hindi nila naiintindihan kung ano ang nasa likod ng kanyang Midnight Sun. Hindi daw niya alam kung ano ang pinagagawa ni Thaddeus nang sumapi ito kay Pedro. Parang nahuli na daw niya ang isang immortal na ibon na si Garuda, ibig sabihin ay nalalapit na siya kay Pedro. Biglang nawala si Thaddeus sa monitor nila Jiwon. Hinahanap na nila Simon pero hindi daw niya ito mahanap. Imposible din na namatay na si Thaddeus. Biglang naalala ni Jiwon ang sinabi ni Pedro. Na kung gustong gumamit ni Andreas ng isang tao para sa kanyang binabalak, lahat sila ay malalagay sa panganib. Una sa lahat na miyembro ng Prasatra clan ay kayang gumamit ng teknik na kung tawagin ay Midnight Sun. Ito ay dahil kapag hindi sila makagamit nito, hindi sila makakaligtas. Tinatawag daw ito ng iba na trahedya. Ito ay dahil sa isang nakakatakot na libingan, isang mutation ang nangyari. Isang teknik na nagawang lagpasan ang Midnight Sun. Isinulat sa talaan na kahit ang mga nakakatanda sa angkan ay hindi pa nakikita ito. Ang Ultimate Night. Kung totoo ang lahat ng ito, asahan nila na ang laban na ito ay mas mahirap kaysa inaasahan. Biglang pumasok sa isip ni Andreas ang isang imahe ng batang babae. Agad na binigyan ni Andreas si Thaddeus ng kanyang unang mission. Sigurado siya na nandito si Pedro. Alam niyang nagtatago daw ito ng mabuti at hindi niya ito makikilala. Pero hindi daw siya nag-aalala dahil nakuha daw niya si Thaddeus. Ngayon din daw ay hanapin niya si Pedro at kaladkarin papunta sa kanya. Hinanap na nga ni Thaddeus si Pedro sa utos ni Andreas. Habang si Andreas naman ay nagmo-monitor sa mga CCTV. Tila doon ay may napansin sila. Mahirap daw itong makilala dahil nakasuot ng maskara. Sundan daw nila siya. Nanunood daw ba ngayon si Pedro? Nahuli daw siya sa bitag na kanyang nilapag tungkol kay Hana. Alam niya na nandito si Pedro sa loob. Pero alam niya na nakadisguise ito. Mayroong 2 tagalinis na napasok ang gusali na ito. At isa na doon si Thaddeus, na siyang nakakakilala kay Pedro. Tinatawagan ni Jiwon si Pedro. Nawawala daw ang kanilang signal. Kailangan nilang maalis si Thaddeus ngayon din bago pa siya ma-hypnotized. Sinabi naman ni Pedro na natagpuan na niya si Thaddeus. Bigla niyang tinawag si Thaddeus. Ano daw ang ginagawa niya? Hindi ito ang oras para manatili dito. Tuwang-tuwa naman si Andreas dahil sa wakas ay nahuli din nila si Pedro. Mabilis na lumapit si Pedro papunta kay Thaddeus. Ito ang bitag niya. Sinabi ni Pedro na hinahanap daw siya nito kanina pa bakit hindi siya sumasagot. Alamin po natin mga ka-recap sa susunod na mga kabanata kung mahuhulog nga ba sa bitang ni Andreas si Pedro. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!